Viewer discretion is advised. Sa loob ng hospital, may isang babae na nakomatos ngunit nagbigay ng matinding gulat sa lahat nang bigla itong nabuntis. Sino ang nasa likod ng hindi inaasahang pangyayaring ito? Siya si Nathan Sutherland, isang 36 years old na may asawa at 4 na anak. Siya ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa Hacienda Healthcare Facility. Ito ay sa Phoenix, Arizona, USA. Si Nathan ay nagkaroon ng pasyente na tawagin nating Mara. Mula pa ito sa San Carlos Apache Indian Reservation. Ito ay nasa pasilidad na mula pa noong 1992. Siya ay nanatili sa reservation, 3 gulang pa lamang siya. Ilang taon nang lumipas, siya ay inilipat sa Hacienda Healthcare Facility. Ito ay isang non-profit na tumatanggap ng pondo mula sa estado. Ipinanganak si Mara noong April 1989 at siya ay 29 years old na noong 2019. May kapansanan sa kaisipan si Mara at hindi siya nakakapagsalita dahil sa kanyang madalas na pagsisisure na nagsimula pa noong siya ay 2 buwang gulang pa lamang. Bagamat nasa vegetative state o coma, maaari pa rin maranasan ni Mara ang mga sakit at kaya nito magbigay ng mga facial gestures at ilang vocal sounds. Tulad ng pag-iyak kapag siya ay nagdadamdam, maaari rin siyang mag-respond sa pamamagitan ng auditory stimuli o pag-ungol at meron itong limitadong kakayahan sa paggalaw ng kanyang ulo, leeg, kamay at mga paa. Si Mara ay inalagaan ni Nathan na maraming beses mula 2012 hanggang 2018. Ngunit si Nathan ay hindi katulad ng ibang nurse na mahal ang kanilang tungkulin. Naging malupit ang karanasan ni Mara sa kamay ni Nathan. Ito ay nagdusa sa mga paulit-ulit na panggagahasa. Si Nathan at ang kanyang asawa ay magde-divorce noong 2018. At napansin ito ng kanyang mga katrabaho. Siya daw ay sobrang stress sa oras na iyon. Ngunit iniisip nila na ito'y dulot lamang ng stress mula sa kanyang divorce. Isang araw, dumating na nga ang isang kagulat-gulat na balita. Si Mara ay nagdalang tao noong 2018 habang nasa ilalim ng pangangalaga ng Hacienda Healthcare Facility. Nakakapagtaka na ang pagbubuntis ni Mara ay hindi napansin ng mga tauhan ng healthcare facility hanggang sa siya ay manganak noong December 29, 2018. Noong una, naisip lang ng mga tauhan ng facility na si Mara ay constipated at tumaas lamang ang timbang kahit pa binawasan nila ang kanyang caloric intake o kanyang kinakain. Si Mara ay nanganak ng isang sanggol na lalaki noong December 29, 2018. Tinignan nila na ang bata ay mukhang maayos at walang komplikasyon. Ngunit pagkalabas ng bata ay hindi na ito humihinga at kinailangan gawin ang pag-revive sa bata. Ilang saglit pa, ang sanggol ay unti-unting nagbago ng kulay. Ito ay humihinga at umiiyak na. Ayon sa mga eksperto, ang sanggol ay maaaring magkaroon ng developmental problems sa hinaharap dahil ang ina ay gumagamit ng iba't ibang uri ng gamot tulad ng phenobarbital o mga gamot para sa epilepsy. At hindi rin ito nakatanggap ng anumang prenatal care o tamang pag-aalaga nung ito ay buntis pa. Noong December 9, 2018, agad na tumawag ng 911 ang mga tauhan ng Hacienda Healthcare nang malaman nilang nanganak na nga ang babae. Agad naman na inumpisahan ang isang investigasyon. Isa sa kanilang pinagsuspetsahan ay mga nurse na lalaki. May DNA sample sila mula sa lahat ng lalaking nurse sa Hacienda Healthcare Facility. At nung lumabas ang resulta noong January 22, 2019, ang DNA result ng bagong panganak na sanggol ay tumugma sa DNA ni Nathan na inaresto agad sa parehong araw. Pagkatapos, sinuko ni Nathan ng kusang loob ang kanyang lisensya noong January 24, 2019. Ayon sa gynecologist, walang alinlangan na dumanas ng sakit ang biktima at ang kakulangan ng monitoring sa panahon ng pagbubuntis at panganganak ay maaaring magresulta sa pagkawala ng bata. Ayon pa dito, mahirap sabihin kung ang biktima ay nabuntis na maraming beses. Si Bill Timmons, CEO ng Hacienda Healthcare, ay nag-resign noong January 7, 2019 at tinawag din ng Governor ng Arizona ang pagbitiw ng Board of Directors ng Hacienda Healthcare. Ang Hacienda Healthcare Facility ay isinara pagkatapos ng ilang buwan noong February 2019 na may 37 na pasyente sa oras na iyon.
Isang physician sa facility ang nag-resign, habang ang isa naman ay nasuspend. Sa mga sumunod na investigasyon, natagpuan din ng mga otoridad ang mga uod sa isang lalaki na pasyente ng Hacienda Healthcare. Ito ang nagtulak sa Arizona Department of Health Services na bawiin ang lisensya ng healthcare facility dahil sa negligence o mga pagkukulang nito. Gayunpaman, naibalik pa rin ang lisensya sa Hacienda Healthcare noong May 1, 2019 at si Perry Petrilli na ang itinalaga bilang acting CEO. Sa kasunod ng mga investigasyon, ipinangako ng estado ng Arizona na pagbubutihin pa ang pagtingin sa lahat ng care facilities sa estado. Ang pamilya ng biktima ay nag-file ng $45 million na demanda laban sa estado ng Arizona at inakusahan ng estado ng gross negligence o matinding pagkukulang at sinabi na marami pang pangyayari ng kapabayaan dahil sa kakulangan ng monitoring sa mga long-term care facilities. Ang demanda ay humihingi ng $25 million na settlement para sa biktima, $10 million para sa ama ng biktima at karagdagan $10 million para naman sa kanyang ina. Sinabi ng pamilya na sila'y humiling na dapat babae ang nurse na mangangalaga sa kanilang anak. Ito ay noong 2002 pa, ngunit hindi ito nagawa ng facility. Si Nathan Sutherland ay pinagtanggol ng abogadong si David Gregan at nagdeklara ng not guilty noong February 5, 2019. Noong June 2021, nagkasundo ang mga partido sa $15 million na settlement at dinagdagan pa ng $7.5 million na settlement mula sa estado ng Arizona. Noong September 2021, nagdeklara ng guilty si Sutherland sa sexual assault at abuse of a vulnerable adult. Noong December 2021, hinatulan si Nathan ng 10 taon sa bilangguan na may credit para sa time served na umabot ng halos 3 taon. Sa mga pagbubuntis na nangyayari habang ang isang tao ay matagal nang walang malay o kaya ay brain dead, ito ay napakabihira ngunit nangyayari pa rin. Noong 2015, may naitalang kaso sa Argentina kung saan isang babae na nasa coma ay nagahasa at nabuntis pero hindi ito nireklamo ng pamilya at hindi rin ito inimbestigahan ng pulisya. Noong 2001 sa Cincinnati, nang malaman ng mga doktor na si Chastity Cooper ay 2 linggo pa lang nabuntis nang magkaroon ito ng head injuries galing sa isang aksidente at nauwi sa pagkakoma. Ang pagbubuntis nito ay umabot sa full term at isinilang ang bata ng normal. Hindi ginawa ng mga doktor ang C-section dahil sa panganib ng pagbibigay ng anesthesia sa mga comatose na pasyente. Noong 1995, isang babae na kilala bilang Cathy, comatose ito ng 10 taon. Siya ay na-rape at nabuntis ng isang nursing aide din sa New York. Natuklasan ang pagbubuntis ni Cathy nang siya ay 4 na buwan nang buntis. Ngunit ang pamilya niya ay Katoliko at tutol ito sa aborsyon. Kaya't pinili nilang ituloy ang pagbubuntis hanggang sa magsilang nga namatay si Cathy ng maaga bago ang kaarawan ng kanyang anak at ang kaso ay nagresulta ng pagsasabatas ng Cathy's Law noong 1998 na nagsasaad na kailangan ipa-background check muna ang mga nursing aides. Ang pamilya naman ni Mara ay tumanggi na magbigay ng pahayag sa publiko sa ngayon pero ayon sa kanilang abogado, ang pamilya ay sobrang galit, traumatized at nabigla sa pang-aabuso at kapabayaan sa kanilang anak sa Hacienda Healthcare. Gusto lang nilang iparating na ang baby boy ay nasa isang pamilya na puno ng pagmamahal at nasa maayos na kondisyon. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? May alam ka rin ba ng kaso na katulad nito? I-comment mo na yan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!